Pasyal po tayo ngayon dito sa isang parke dito po sa Metro Manila. Mapapansin po natin na nagkalat ang mga tuyong dahon at ang kalupaan ay tuyot na tuyot dahil nga po madamot pa ang pagpatak ng ulan. Iyan po ang makikita ninyo sa parke na ito. Yan. Mga musmus, mga kabataan na nagpapasyal dito kung dapit hapon. Ayan po si nanay. Oh. Ayan, may kumakaway sa atin. mabuhay sa inyo. At yan po si nanay. Nanay, ano po yan? Anak o apo? Apo na. Yan, si kumadre. Kahit saan ako makarating, lagi akong may kumadre. Yan. Ang nakakaganda po rito sa parke na ito ay ang malalaking puno. Yan. At tabi-tabi po sa malaking balitin na ito. Kung may naninirahan po, tabi-tabi po at tayo ay magbablog. Itong naka-bike na ito, anong pangalan mo to? Jan Abra. Abraham o Abra? Abraham. Kumusta, boy Abi? At may papaksain po tayo ngayon sa araw na ito. Pwede po nabigyan nyo sa off-road? Ito po ay follow up sa araw ng mga ina. At ito po si Strong Basti 08 sa isang parke dito sa Metro Manila. Ang papaksain ko po ay tungkol sa mga naiiba na mga ina. Unahin po natin si Virgin Mary. Diyan po sa Taguig may simbahan po na ang patron ay si Mahal na Birhen ng Dolorosa. Kapag sinabi po na Dolorosa ay yung paghihirap. Ito po yung punyal na nakatarak sa puso ng ating Mahal na Birhen. At ang akin pong babanggitin lamang ay yung unang pagdurusa niya o paghihirap. Biruin mo, nung una pong panahon, lalo na po dyan sa gitnang silangan, kapag ikaw ay isang babae at ikaw ay magbubuntis at wala ka namang asawa, aba ay katakot-takot na pag-alipusta ang iyong daranasin. At bagamat natatakot ang ating Mahal na Birhen, ay pumayag po siya sa kagustuhan at sa iniuutos ng banal na espiritu. Iyan po ang isa sa pagdurusa ng ating mahal na ina. At ang ikalawa po na babanggitin ko ay yung ang ating Panginoon ay nagpapasan ng krus diyan sa bundok ng Golgota at siya'y ipapako, ay wala siyang magawa.
Sabi nga ng ibang ina, ayokong nakikita na naghihirap ang aking anak. Mas gugustuhin ko pang ako ang magdanas ng nasabing paghihirap. Subalit wala naman po siyang magagawa. Ano po ang laban niya sa mga sundalong Romano at sa kautusan ni Poncio Pilato? Yan po ang paghihirap ng ating mahal na ina. At ang ikalawa po na papaksain ko na paghihirap ng ating ina ay yung po bang pieta, yung pagdurusan ng mga ina. Ang isang ina, gawan at gawan mo ng hindi maganda ang iyong ina, ay uunawain at uunawain ka. At yan ang isang katangian ng ina. Kahit dulutan mo ng dulutan ng mga problema, uunawain at uunawain. At kung magawa mong umalis at sa iyong pagbabalik, tatanggapin at tatanggapin ka niya. Ganyan po ang ating mga ina. Yung pumpiyeta, yung babae na yung kanyang anak ay nakakandong sa kanya na wala ng buhay. Pieta. At ang isa pa rin po na babanggitin ko sa paksang ito tungkol sa mga ina ay ang ina ng ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal. Nang itakda na po ang firing squad o kamatayan ng ating dakilang bayani, ay kung ilang ulit daw po na umakyat sa palasyo ng Malacanang si Teodora Alonso, ang ina ni Rizal. Pag-akyat po na hindi gamit ang kanyang mga paa, mula po sa bukana sa pintuan ng Malacanang ay tuhod ang kanyang inilalakad upang makarating lang sa tanggapan ng Gobernador General na nagbabaka sakali na magbago ang parusang kamatayan sa ating bayani. Subalit ilang ulit man niyang ginawa yun, ay ilang ulit din pong siyang nabigo. Iyan po ang paghihirap ng ating dakilang ina. Ina ng ating pambansang bayani na si Rizal. Paluhod po paluhod na lumalakad. Subalit ang puso ng Gobernador General ay tulad sa isang matigas na bato. At ang isa pa po na tatalakayin ko na dakilang ina ay si Tandang Sora, si Melchora Aquino, ang itinuturing na ina ng Katipunan. Yung pong mga sugatang mga Katipunero ay kanyang ginagamot na alam niya na kapag nalaman niya ng mga Kastila ay maaring bawiin ang kanyang buhay. At sabi nga po, walang lihim na hindi natuklasan. At natuklasan po ang ginagawa ni Tandang Sora o Melchora
Aquino. Diyan po sa ngayon sakop na sa Balintawak ng lungsod ng Quezon City. At ang naging kaparusahan po kay Tandang Sora ay ang ipatapon siya sa Guam sa kabila ng kanyang katandaan. At ang isa pa rin po na paksako ay ang ina ni Jose Maria Corazon de Jesus. Si Jose Maria Corazon de Jesus po ay ang makata ng puso. Dahil po ang kanyang mga pinapaksang tula ay tungkol sa pag-iibigan. At may naiba po siyang nasulat din. Yun po ay yung pagmamahal naman sa bayan. Yun po bang awiting bayan po. Na sinasabi na kung walang nasulat na lupang hinirang, ang tula na naging awit na bayan ko ang siya nating magiging pambansang awit. Dahil ang tulang iyan na naging awit, dahil ang lahat po ng awit, bago maging awit, yan po ay nagsisimula sa isang tula. Yan pong bayan ko ay punong-puno ng pagmamahal sa bayan. Kaya nga po yung mga radical yan ang kanilang pambansang awit, ang bayan ko. Sa kabila po ng pagiging isang magaling na makata at manunulat ni Jose Maria Corazon de Jesus, ay marami po ang humanga sa kanya. Dahil nga po magaling magsulat marami po ang humanga sa kanya. At hindi po mabilang ang mga babaeng nagkaroon ng kaugnayan sa kanya. Napakarami po ng babaeng nagkaroon ng kaugnayan sa kanya. At yun nga pong kanyang huling tula na ang punong kahoy ay pinapaksa po nga niya yung mga ibon ay tinuturing niya na yun ay ang mga babaeng nagkaroon ng kaugnayan sa kanya. At nagkaroon po siya ng sakit. Yang si Jose Maria Corazon de Jesus. Mga 1996 po nang siya ay isilang. Mga 1896 nang siya isilang. At 1932 nang siya ay bawian ng buhay. 36-year-old po siya. Batang-bata. Nasa kainitan ng kanyang kasikatan bigla po siyang nagkaroon ng karamdaman. At sa pagkakaroon po niya ng karamdaman, ang mga babae na nagkaroon ng kaugnayan sa kanya ay mga nawala. Lahat po lumayo sa kanya. Parang bulang naglaho. At sa kanyang pag-iisa ay may isang babae po na natira. Isang babaeng hindi lumayo sa kanya. Hindi siya iniwan hanggang sa mga huling sandali ng kanyang hininga. At ang babae pong yun ay ang kanyang ina. Ang kanya pong ina ang namalagi sa tabi ng ating makata. Lahat ng babaeng humanga sa kanya na magkaroon siya ng karamdaman, isa-isa na nawala. At ang tanging natira ay ang kanyang ina. At nang si Jose Corazon de Jesus po ay
ilalagay na o dadalhin na sa huling hantungan, ay nakiusap po ang kanyang ina na alisin ang puso niya, huwag isama sa kanyang libing, at yun ay ipreserba. At kung ang kanyang ina ay mawawala na rin sa mundo, ang puso na nakapreserba ay isama sa kanyang huling hantungan. Ganyan po kadakila ang ina ng ating makatang si Jose Maria Corazon de Jesus. At sa mga pinapaksa po natin na mga dakilang ina, ay isasama ko po ang aking ina na kung tawagin sa amin ay si Camiling, mula po sa pangalang Iluminada, na ang kahulugan po ng Iluminada ay luminous, ang ilaw, ang liwanag. At sa amin pong buhay pamilya, siya po ang nagsilbing liwanag upang marating namin ang buhay na nararanasan po namin sa ngayon. Ang aming pong pamilya ay walang yaman. Nakapag-aral po kami sa mga pamamaraang ginawa niya. Ulitin ko po, walang yaman ang aming pamilya. Nakapag-aral lang po kami dahil pinilit po lamang. Nagluto po siya ng mga kakanin. Yeah. Ang bayan po namin ay may ilang kapalayanan, yung mga ipa ng palay ay nililibot niya ang bayan at siya po ay namimili ng ipa. At sa pagluluto po ng mga kakanin, pamimili ng ipa, sinasamahan ng pamimili rin ng saging, ang mga maliliit na tubo na pinagsama-sama ang siyang nagsisilbi namang allowance namin. At yung kaunti po namin na sinasaka ay kokoprahin po kung kami ay magtutuwisyon na. Yung pong mga allowance ay kinukuha niya sa pagluluto ng iba't ibang kakanin. Katulad po ng piritong saging, yung lumpia, maruya, yan po, ang mga niluluto niya, suman. Basta po mga bagay-bagay na mapapagkunan ng ikabubuhay ginagawa niya. Kaya po kami ay nakapag-aral. At ng panahon po na kami ay may kanya-kanya ng pamilya, ay doon po sa aming bahay na tinatawag ko po ngayong Amaka, kapag ganito pong summertime, dahil ako po ay isang guro, pag summertime po umuwi ako. Ako po'y mahilig magtanim ng mga kung ano-anong halaman. Doon nga po sa aking tinatawag na bundok dilaw. At kapag ako po'y naroon, ay tinuturing niya akong isang bata. Yung pong mga niluluto niya, mga kakanin, ay niluluto niya. Tuwan-tuwa po siyang ako'y ipagluto para po ba akong isang bata ang pakiramdam ko. At kapag ako po'y nasa bundok Tilaok, alam ko na kung malapit na ang aming pananghalian. Dahil amoy na amoy ko po ang kanyang niluluto.
Medyo po ba siya medyo may talento sa pagluluto? Yan po ang mga karanasan ko sa aking minamahal na inang, kung tawagin sa amin ay si Camille. At ngayon po, napakalaki na ng pagbabago. Ang aking si Camille at ang aking amang si Kakinoy ay wala na. Nakakapanibago na po na ako ngayon ay nasa aming amaka, ay hinahanap-hanap ko ang mga ginagawa niya sa akin sa panahong ako'y nagbabakasyon sa Nayon. Sa panahong naroroon at kasama ko sila sa amaka. At kapag dumarating nga po ang bakasyon, siya po ang babae, siya po ang ina na laging nasa balkonahe at hinihintay niya na sa pagpara ng isang sasakyan, ng isang, nung po wala pang mga tricycle, ng isang jeep, ay bababa ang kanyang anak na si Strong Basti Seroy. Siya po ang babaeng laging nasa balkonahe na umaasa sa isang jeep na hihinto sa tapat ng amaka. Ay bababa ang anak niyang si Strong Basti Seroy. Yan po ang aking ilang masasabi sa aking mahal na ina na si Camille. Masasabi ko po sa mga kabataan sa ngayon, mapalad kayo at kasama pa ninyo ang inyong ina. Habang naririyan sila, ipakita natin ang pagmamahal sa kanila upang sa panahong sila yumao na ay saka pa lamang nating sasabihin, mahal namin kayo inang. Habang kapiling ipadama ang ating pagmamahal sa kanila. At yan po ang ilang mga puntos o mga bagay-bagay sa binanggit ko ng mga ina. At kung mayroon pa po kayong nalalaman na mga dakilang ina, ay isama ninyo sa content ko na ito. At akin pong inuulit, habang kapiling si inang, ipakita nating mahal natin sila. At ang masasabi ko po, subscribe po kayo sa aking YouTube channel at sa aking follow po kayo sa aking Facebook page. Napakalaking bagay po yan sa mga content creator na katulad ko. Salamat po at mapagpalang hapon sa puok na ito na pasyalan ng mga bata. Salamat po.